Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ang isa ay nagsalita at sinabi, mukhang tama siya. Wala naman kakayahan ang dalawang ito na gumamit ng espada. At ang kanilang figure ay mga pagod na. Ang mga ito ay wala ng sapat na lakas upang gumawa ng isang gawain na laban sa ating dalawa. Mukhang kailangan nga natin sila paggamitin ng ating espada para mapadali ang kanilang paghukay at paglibing sa katawan ng kanilang kasamahan. Upang makabalik na din tayo sa loob ng kaharian. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng isa pang sundalo. Ito ay nagsalita at sinabi, mukhang tama ka. At ang dalawa ay hinagis ang kanilang mga espada sa dalawang kalalakihan at sinabi, ayan ang aming espada. Hinahayaan namin kayo na gamitin ito upang makapaghukay na kayo. Papaalala ko lang sa inyo. Kung gagawa kayo ng isang hakbang laban sa aming dalawa ay huwag nyo na subukan. Dahil wala din mangyayari sa inyong gagawin. Kayong dalawa ay amin lang mapapaslang. Nauunawaan nyo bang dalawa? Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng dalawang kalalakihan. Ito ay tumugon at sinabi, oo nauunawaan namin. At hindi namin gagawin ang mga naiisip nyo. Mahal namin ang aming buhay. Sabi ng isa sa dalawang kalalakihan. At ang dalawang kalalakihan ay agad-agad na dinampot ang dalawang espada na nagmula sa dalawang kasundaluhan ng lahing engkanto. At ang dalawang kalalakihan ay nagumpisa ng maghukay. Sa kanilang paghaukay, ang isa sa dalawang kasundaluhan ay nagsalita at sinabi sa kanyang kasamahan. Halika lumayo tayo ng konti sa kanila. Ang mga lupa ay maaaring tumalsik sa atin. Sabi ng isa sa dalawang kasundaluhan. At ang dalawa ay medyo umatras ng distansya. At nang mapansin ng dalawang kalalakihan ang pag-atres ng dalawang kasundaluhan. Ang isa ay napabulong sa napakahinang tono at sinabi sa kanyang kasamahan. Ayoko na magtiis sa kasamaan ng mga kasundaluhan na iyan. Lalo na ang ibang mga kasundaluhan na nasa loob ng kaharian. Mukhang ito na ang pagkakataon. Upang tayo ay makatakas sa pagpapahirap sa atin ng mga engkanto. Sabi ng isang lalaki sa kanyang kasamahan. Nang marinig ito ng isa pang kalalakihan. Ito ay nagsalita at sinabi, nako, mahirap ang iyong iniisip gawin. Paano tayo makakatakas mula sa dalawang kasundaluhan na iyan? At kung makatakas man tayo saan tayo pupunta? Ang mundo ng mga engkanto ay medyo malaki at ang bawat lugar ay may mga kasundaluhan. Mahuhuli at mahuhuli parent tayo kung ito ay ating gagawin. Sabi ng isa sa dalawang kalalakihan. Nang marinig ito ng isa kalalakihan. Ito ay nagsalita at sinabi. Kung ayaw mo gawin na umalis dito. Magtiis ka sa pang-aalipin ng mga engkanto na iyan. At habang buhay ka na lang papahirapan ng mga iyan. Hanggang sa mawalan ka ng buhay, tulad ng lalaking ito na ating ililibing ngayon. Nawalan ng buhay dahil sa hirap na kanyang dinanas mula sa lahi ng mga engkanto. At, sa tingin, kung may mga lugar sa mundo ng mga engkanto na hindi nababantayan ng mga kasundaluhan. At doon pwede mamalagi, basta ako tatakas ako ngayon sa ayaw at gusto mo. Hindi ko na kaya ang pagpapahirap sa atin ng mga engkanto na ito. Bulong ng isa sa mga kalalakihan nang marinig ito ng isang kalalakihan. Ito ay nagsalita at sinabi. Tama ka, hindi ko na din kayang magtiis sa pagpapahirap sa atin ng mga engkanto na iyan. Sasama ako sa iyong pagtakas. Ngunit may naisip ka na bang paraan? Para tayo ay makatakas.
Sabi ng isang kalalakihan. Nang marinig ito ng isang kalalakihan, ito ay nagsalita at sinabi. Ang espada na ating hawak-hawak ay ating gagamitin laban sa dalawang engkanto na iyan. Alam ko na isa kang cultivator din na tulad ko sa mundo natin mga tao. Na kahit wala na ang ating spiritual na lakas sa ating katawan. Dahil ito ay kinuha sa atin ng hari ng mga engkanto at inilagay sa isang lagayan. Ngunit ang ating kasanayan sa paggamit sa espada o anumang sandata ay hindi peren nakakalimutan. Tama ba ako? Alam ko kayang-kaya mo peren gumamit ng espada kahit wala na tayong spiritual na lakas. Sabi ng isa sa dalawang kalalakihan. Nang marinig ito ng isang kalalakihan, ito ay tumugon at sinabi, tama ka, ang aking kaalaman sa paggamit ng espada ay hindi ko peren nakakalimutan. Kung ganun, ano ang dapat natin gawin? Nang marinig ito ng isang lalaki, ito ay nagsalita at sinabi, matapos natin maghukay at sa paglapit ng dalawang engkanto na ito, agad-agad natin isasaksak sa kanilang mga puso ang espada na ating hawak-hawak. At tayo ay mabilis na aalis sa lugar na ito, at tutungo sa ibang lugar na mayroon sa mundo ng mga engkanto. At magtatago ng mabuti para hindi nila tayo matunten. Kapag nagawa natin na paslangin ang dalawang engkanto na ito, at makaalis dito, doon na tayo sunod na mag-isip ng ibang paraan para manatili tayong buhay. Sabi ng isa sa dalawang kalalakihan. At ang isa ay tumugon at sinabi, tama ka, sige magbigay ka na lang ng udyat kung ito ay atin ang gagawin. Sabi ng isa pang lalaki. At ang dalawa ay mabilis na naghaukay. Samantala sa hindi kalayuan, si Daryl ay pinagmamasdan mabuti ang apat. Lalo na ang dalawang kalalakihan na nagmula sa lahi ng mga tao na naghaukay sa mga oras na ito, habang pinagmamasdan ni Daryl ang dalawang kalalakihan. Naabala sa paghaukay ng magiging libingan ng isang lalaki na nagmula sa mundo ng mga tao na nawalan ng buhay. Si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, mukhang magandang pagkakataon ito upang mailigtas ko ang dalawang kalalakihan na ito na nagmula sa mundo ng mga tao. Upang aking makatulong sa mga binabalak ko. Tulad ng pagligtas sa ibang mga kalalakihan na kinubkob ng mga engkanto at dinala sa mundo na ito. At kapag mailigtas ko na ang mga taong ito, susunod ko naman gagawin ay hanapin si Brother Zubaji. At kapag nakita at mailigtas ko na si Brother Zubaji, ang hari ng mga engkanto na si Haring Hari, ay kailangan ko ng wakasan ang buhay. Upang ang sumpa sa mga matatandang manggagamot ay mawala at sila ay makaalis na sa bundok na kanilang pinatilian ng mahabang panahon. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili habang nakatingin at pinagmamasdan niyang mabuti ang galaw ng dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga engkanto. Samantala, ang isa sa dalawang kasundaluhan ng lahing engkanto ay nagsalita at sinabi, matagal pa ba kayong matapos maghukay? Bakit parang ang tagal nyo? Pinagamit na namin ang aming espada para mapabilis ang paghaukay nyo. Ngunit parang ito ay walang silbi. Dahil kayo ay masyadong mabagal kumilos at maghukay. Bilisan nyo na dyan upang mailibing nyo na ang inyong kalahi. At makabalik na tayo pare-parehas sa loob ng kaharian. Madami pa kayong dapat gawin sa loob. Kaya bilisan nyo na dyan. Sigaw ng isa sa dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga engkanto. Nang marinig ito ng dalawang kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao, sila ay nagkatinginan, ngunit hindi umimik ang dalawang kalalakihan. Bagkus mas binilisan nila ang paghaukay. At sa ilang minuto na paghaukay ng dalawa, ang isa sa dalawang kalalakihan ay biglang tumigil sa paghaukay at sinabi, siguro okay na ang lalim ng hukay na ito, upang ilibing ang katawan ng aming kasamahan. Sabi ng isa sa dalawang kalalakihan. Ang isa pang lalaki ay tumigil din sa paghaukay at sinabi, tama siya, sapat na ito para mailibing na namin ang katawan ng aming kalahi. Sabi ng isa pang lalaki. Nang marinig ito ng dalawang kasundaluhan ng lahing engkanto, sila ay naglakad patungo sa dalawang kalalakihan. At ang isa sa dalawang sundalo ay nagsalita at sinabi, sige na, umahan na kayo mula sa hukay na inyong ginawa. At ang katawan dito ng inyong kalahi ay inyo nang ihagis sa butas na iyan. Bilisan nyo ng dalawa, sabi ng isa sa dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng engkanto. Nang marinig ito ng dalawang kalalakihan, ang dalawa ay nagkatinginan. At sila ay agad-agad na umakyat mula sa hukay. At sila ay naglakad malapit sa bangkay. Ang dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga engkanto
ay malapit din sa katawan ng bangkay ng isang lalaki na nagmula sa mundo ng mga tao. Kaya ang isa sa dalawang kalalakihan ay biglang sumigaw at sinabi sa kanyang kasamahan. Ngayon na, sa pagsigaw ng isa sa dalawang kalalakihan, ang dalawa ay agad-agad na isinaksak ang kanilang hawak-hawak na espada sa dibdib ng dalawang sundalo mula sa lahi ng mga engkanto. Ngunit, ang mga kalalakihan na ito ay walang sapat na spiritual na tinataglay sa mga oras na ito. At ang dalawang kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga engkanto ay nagtataglay ng spiritual na lakas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!